Bago tayo magsimula sa video tutorial sa mobile application na ito, dalawang application ang ituturo namin. Una, ang admin side at ang pangalawa ay DSP or Distributor Sales Personnel side. Sa admin side na application ay si admin lang ang pwedeng mag-install nito. May ibibigay kaming link at siya ang magda-download lamang ng application na admin side. Ibibigay namin sa kanya yung profile account para siya lang ang makakapagbukas nito. Pag login ng admin sa application, makikita niya yung mga name ng DSP at kung sino ang offline and online. Pindutin ang burger sign sa upper left para makita ang features ng application. Dahil wala pang laman na balance ang admin side, para bigyan ang mga DSP, kailangan lagyan ng admin personnel yung admin side ng application ng mga load, SIM card, and packet Wi-Fi. Punta tayo ng inventory. Pindutin lamang ang inventory, add storage for admin. Lalagyan natin ng load. Halimbawa, 10,500 ng load sa araw na ito. SIM card 500 pieces. Packet Wi-Fi 200 pieces. Pagtapos niya lagyan ng products ang admin side ng application, check na natin kung nalagay ba talaga ito. Pindutin lamang ang back and i-check natin sa balance for admin. So ayan, nalagyan na yung load, SIM card, and packet Wi-Fi. Dahil nalagyan na natin ng products ang admin, pwede na natin lagyan ng products naman yung DSP side. Pindutin lang natin ang add storage for DSP. Pipili lang tayo ng name ng DSP kung sinong pagbibigyan ng admin. Halimbawa, DSP number 2. Lalagyan niya ng load. Makikita naman yung current balance ng admin nandito sa right side. Your current balance 10,500. So gustong bigyan ni admin ng halimbawa ng 5,000. Sa SIM card naman gusto niya bigyan ng 100. Packet Wi-Fi ng 50. Successfully added. So, check natin kung meron na ba siyang laman. I-check natin kung meron na bang laman yung DSP balance. Pindutin natin ang balance for DSP. So, kanina nilagyan ng admin ang DSP number 2. Click natin. Nalagyan siya ng 5,000, ng 150. Sa load, 5,000. Sa SIM card, 100. And sa packet Wi-Fi, 50. I-back natin. Tingnan din natin sa admin kung nabawasan ba siya yung balance ng mga products. So, ayun, nabawasan. Naging 5,500 to. Kanina, 10,500. Ito, nabawasan ng 100 kaya 400. Ito, nabawasan ng 50 kaya naging 150. Sunod, explore naman natin ang DSP sales. So, click natin tong DSP sales. Dito makikita natin yung sales or benta ng isang DSP. So, click natin tong DSP number 2. Dito makikita natin yung profile picture niya, account number, ID number, phone number niya, and kung saan siya nakalocate
na lugar kung saan siya magdi-distribute ng mga products and address po niya. So, click natin itong sales information. So, ayan. Load niya, na-distribute niya is 1,500, SIM card 30, and packet wifi 2. So, ayan po yung mga transaction niya. Ang sunod naman ay ang transaction history. Click natin yung transaction history at makikita natin yung name ng DSP. So, click natin itong DSP dahil siya pa lang yun naman yung may transaction. Pagka-click ng pangalan, makikita natin yung mga name ng customer niya. Makikita ng admin ang resibo. And then, pagka-click mo sa customer, dito makikita natin yung resibo ng customer and ng DSP. Makikita din natin dito yung phone number ng customer and then yung type, kung load ba, SIM card, wifi, yung niload niya, and yung amount. Sunod naman ay alamin natin ang set meeting. Pagkapindot ng set meeting, pwede siyang mag-set ng date and time. I-type lang yung, halimbawa, may meeting sila ng January 20 and then 3 p.m. Tapos ilalagay ng admin ang message niya. We have a meeting at the main office. Pagka-click ng send, successfully announced, and lahat ng DSP makaka-receive ng message na yon at kung anong oras at anong date ng kanilang meeting. And lastly, sa settings, dito pwede niya baguhin yung profile picture. So, pindutin natin yung settings. Pwedeng baguhin ng profile picture, account name, phone number, area located, and address. Try natin. So, ayan, na-update na. This application is for DSP. So, let's proceed. Sa login side, kapag wala ka pang account at hindi ka pa nakakapag-register, pwede mong i-click ang sign up button. Then, pwede ka nang mag-fill up ng information na kailangan sa pag-sign up sa application na ito. Makikita mo dito ang full name, mobile number, address, area located, password, and confirm password na gagamiting information ng DSP. First, ilalagay ng DSP ang pangalan niya. Then, yung number na kung saan, ayun yung gagamitin niyang panload or yung personal number niya. So, sa address naman, auto-detect na yung location mo o yung place na kung saan ka nakatira. Pwede ka rin mag-fill up ng mano-mano sa iyong address. Sa area located naman, dito ilalagay ng mga DSP yung place na kung saan sila nakatoka or kung saan sila nilagay ng admin para mag-distribute ng load, SIM card, or packet wifi. Dito rin sa area located malalaman kung saan nakadestino ang mga DSP na magko-collect din ng mga balance na kulang ng mga consumer nila. So, ang nilagay kong example dito is Mercedes Home 4, Barangay Market Area, and Amira Town Homes, Barangay Sinalahan, Santa Rosa, Laguna. Then, yung last is
for safety. Ayun nga yung password na ilalagay nila. Na kung saan ayun yung gagamitin nilang pan-login ng account nila sa application na ito. Then, sign up. Successfully registered na. After mo mag-register, click login, then pwede ka na mag-login. So, yung mobile number na ilalagay ko dito is yung ni-register ko sa account ko. Then, yung password. Then, click login. After mo mag-login, mapupunta ka sa home page ng application. Kapag kinlik mo naman yung menu button, makikita mo dito yung pangalan ng company or nung application. Makikita mo rin dito ang home, payment, inventory, transaction, meeting, and settings. Kapag kinlik mo yung payment, makikita mo dito ang load, SIM card, and pocket wifi. Kapag kinlik mo yung load button, dito na papasok yung QR code scanner. Meron din QR code scanner sa SIM card at pocket wifi. Sa inventory naman, dito mo makikita yung current balance ng DSP. Load balance, load distributed, overall load, SIM card balance, SIM card distributed, overall SIM card. Pocket wifi balance, pocket wifi distributed, overall pocket wifi. Sa transaction naman, dito nila makikita ang history na kung sino yung mga nagpa-load at kung ano yung mga binili nila like load, SIM card, or pocket wifi. Sa meeting naman, kapag nagpatawag ang admin ng meeting, dito siya papasok. Sa settings naman, makikita mo dito yung change password, change photo, and log out. Pwede ka rin mag-change ng photo or profile sa application na ito. Ngayon, ipapakita ko naman kung paano mag-function ng QR code sa application na ito. So first, go to payment, click load, then automatic na may scan yung QR code. So magpa-pop up dito yung 2,000 pesos na balance ng distributor. Example, may nagpa-load sa kanya ng 1,000 pesos. Click next, then sa load confirmation, makikita dito kung sino yung customer na nagpa-load sa kanya. Makikita din dito yung number ng customer at yung amount na pinaload niya. Click submit, then makikita dito na successfully sent na yung load na pinaload ng customer. Kapag pumunta ka naman sa transaction, makikita mo dito yung history na kung sino yung nagpa-load nung araw na yun. Pwede mo rin i-click yung load, SIM card, pocket wifi para mabilis mong mahanap yung transactional history ng customer. Sa SIM card naman, pwede ka rin mag-scan ng QR code. Pwede ka dito umorder ng by pieces at pwede mo rin ilagay yung price ng SIM card. Example, bumili ang customer ng 2 SIM card. Ang price ng isang SIM card is 50 pesos. Click next, then makikita mo kung sinong customer yung umorder ng SIM card na iyon. Yung number ng customer, amount na kung ilan yung binili niya, price, and yung total amount ng SIM card. Click submit, then successfully sent. Kapag pumunta ka ulit sa transaction, makikita mo rin dito yung kung sino yung bumili ng SIM card. So, click SIM card, then ayun, magpa-pop up siya doon. Makikita mo dito kung kaninong customer mo sinend, mobile number niya, amount, price, total, date, and reference. Siyempre, ganun din sa pocket wifi. So, pwede ka rin mag-scan ng QR code. Then, example, bumili ang customer ng 2 pocket wifi. So, yung price, 180 pesos ang isa. Click next. Then, makikita mo dito yung confirmation ulit. Kung sino yung bumili, number niya, amount, price, and total. Click submit. Then, successfully send. Click go back. Then, makikita mo sa transaction ulit yung bumili ng pocket wifi.
Pwede mo rin i-click yung pocket wifi para mas mabilisan mong makita kung sino or malaman mo agad kung nasan yung transaction about sa pocket wifi. Sa inventory naman, makikita mo naman dito yung balance ng distributors. So, yung load balance niya kanina is 2,000 pesos. So, yung load balance niya na lang is 1,000 pesos. Kasi nga, may nagpa-load sa kanya kanina ng 1,000 pesos din. Ang SIM card balance naman niya is 998 na lang. Kasi may bumili ng dalawang SIM card. Ganon din sa pocket wifi. So, yung na-distributed niya dito is 2. Sa meeting naman, ang admin ay magbibigay ng meeting. So, dito makikita mo dito yung information about sa meetings, time, and date. Sa settings naman, sa pag-change ng profile picture ay madali lang. Click mo lang yung human icon. Automatic na rin siyang pupunta sa Google Photo. So, naglagay ako ng example picture. Pwede mo rin siya i-crop. After mo i-crop, click save. Then, photo updated. In changing password naman, ilalagay mo lang yung new password mo. Then, confirm password. Click save. Password updated. Kung gusto mo namang i-try na kung nag-work ba yung password mo na pinalitan, click log out. Then, ilagay mo ulit yung mobile number mo, password, then login. So, pwede mo rin siyang i-save password para madali mong ilalagin sa susunod na gusto mong mag-login. Ito yung full functional ng application namin for DSP. Ayun lang po. Thank you po sa pakikinig at panonood.